Mateo chapter 17 verse 14 hanggang 21. Sabi po dito, ito po ay tungkol sa pinagaling ni Jesus ang batang inaalinhan ng demonyo. Pagbabalik nila ay may dinaanan silang maraming tao. Lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan niya at ang sabi, Ginoo, mabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy at o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliliit ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat kayo roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapapangyari. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, purihin natin ang Diyos. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Sumari na po tayong po, mga kapatid. Yung diver. Sige, po na lang po tayo. So, dito po mga kapatid, yung ating pong pag-aaralan, no? So, instead na nag-Sunday Gospel po tayo, yung about po sa Transfiguration ng ating Panginoong Hesus, ay dito po tayo sa prayer and fasting. So, napakalaga rin po kasi sa amin bilang mga ngaral ng salita ng Diyos. Siyempre, dito sa lugar ng Oakville, kayo po yung nakakaalam ng mga inyo pong pangangailangan. So, dahil merong request, mga kapatid, na kung pwede ay mag-focus dun sa fasting para at least maunawaan natin ano ba yung fasting. Sabi ko, hindi lang dapat fasting, kundi nandun din yung prayer. No? Kaya prayer and fasting. So, kaya yung ating gospel, hindi po yung Sunday gospel. No? So, ang ating pag-aaralan is tungkol dun sa prayer and fasting. No? Alam naman natin na napakahalaga ng tinatawag na fasting. Kasi kahit ang ating Panginoong Hesus, siya talaga yung ihemplo natin eh. Di ba? Ng kung paano mag-ayuno. Paano manalangin na may pag-aayuno. Kasi nga, yung mga alagad, may mga verse sa Bible, mga kapatid, na yung mga alagad ay naaakusahan ng pagiging matakaw. Di ba? No? May mga mababasa tayo sa gospel na yung mga tao ay ina-accuse nila yung mga alagad na sabi nila, bakit yung mga alagad ni Jesus puro matatakaw? Yung sabi doon. So, dito mga kapatid, alam naman natin pag sinabi natin fasting, sa physical nating katawan, malaki ang maitutulong. Diba? Malaki ang tulong nito. Masyado siguro pong malakas. Yan. So, malaki po ang maitutulong ng pagpapasting, lalo na sa ating katawan. Kasi kapag tayo po ay nagpapasting, ay nakakapahinga yung ating digestive system. Diba? Nakakapagpahinga. Kaya nga tayo, mga Pilipino, siyempre, mostly talaga sa atin, normal na Pilipino, 3 times a day talagang kumakain. Di ba? At hindi lang 3 times a day, meron pang mga merienda, may pa-snacks pa, di ba? So, kaya nga, ang advisable kapag tayo ay bago matulog, at least 3 hours, no? Bago tayo matulog, di na tayo kakain, di ba? Kasi ang mangyayari niyan, natutulog tayo, yung ating digestive system nagtatrabaho pa rin, di ba? Imbes na makapagpahinga yung buong katawan, ang purpose kasi diyan makapagpahinga yung buong katawan natin. No, mahirap naman kasi yung katawan, yung may parte ng katawan natin na hindi nagpapahinga, di ba? So kapag hindi nagpapahinga, siyempre mapapagod 'yan, di ba? At siyempre pag napagod 'yan,
na overwork, so ano mangyayari? Siyempre manghihina, no? May manghina lang na isang parte ng katawan natin, buong katawan apektado, 'di ba? So ibig sabihin napakalaga yung fasting din, mga kapatid. Nakakapagpahinga yung katawan natin. Amen. Tsaka may maraming benefits po yan, mga kapatid, no? Ako nga kahapon nagpa-ultrasound, no? Siyempre, kapag tayo ay medyo bumabata, no? Siyempre, nakakaroon na kailangan na yung mga blood test, no? Para at least malaman natin kung yung mga nutrients sa katawan natin, no? Baka may sumusobra o kaya medyo kinukulang, di ba? So, importante yun, mga kapatid. So, pag pa-ultrasound, siyempre, 8 hours na walang kain. Kailangan walang laman yung tiyan mo, di ba? So doon, mga kapatid, may mga purpose kasi bakit mo ginagawa, bakit ka nagpapasting. So yun ay sa physical. Meron naman nagpapasting, mga kapatid, dahil gustong pumayat, gustong maging sexy, no? Kasi magsa-summer na. Amen. So iba-iba ang motibo ng tao bakit ang tao ay kailangan mag-reduce. Diba? Siyempre, lalo na pag tayo ay tumatanda, nagkakaedad, napakalaga talagang advisable talaga na medyo magbawas tayo ng timbang. Kasi bakit? Kasi yung mga tuhod natin, yung mga paa natin, hindi yan katulad ng medyo bata pa tayo. Amen po ba? Dati kaya mong tumayo ng 1 oras. Pero ngayon, ilang minuto na lang, medyo masosurrender ka na, no? Pag mayroong nananalangin, o kaya medyo yung pagpupuri kay pagsamba, yung iba medyo no? Parang sabi, tapusin mo na kasi gusto ko nang maupo, no? Maano na yung iba na. So mararamdaman kasi ng katawan natin 'yan, 'di ba? Kahit nga yung paglalakad dati, pagbata ka pa, siyempre, kahit ilang sabihin mo 10 kilometro, kaya mo pang lakarin ng medyo bata ka. Pag nagkakaedad na, minsan, mga kapatid, yung utak mo na lang ang kaya, no? Pero yung physical mo parang ayaw na. So, dito, mga kapatid, yun ay sa physical, di ba? Pero siyempre tayo, dahil sabi nga, hindi tayo nabubuhay lang sa physical na katawan, kundi meron din tayong spiritual na buhay. Kaya nga may kita natin, mga kapatid, sa ating simbahan, talagang bakit tayo nagpa-fasting, isa po sa mga purpose talaga dyan is yung pagre-repent natin. Di ba? Nag-umpisa ng Ash Wednesday na kinikilala na tayo galing sa alabok at doon din tayo babalik. Amen. Galing ka sa lupa ka rin ibabalik. Amen po ba? So, hindi lamang yon, kundi disiplina rin sa katawan. Yung self-control. Kasi napakalaga na marunong tayong mag-control ng sarili natin. At napakahirap i-control, lalo na kapag masasarap ang pagkain. Di, totoo po yan. Di ba? Naranasan nyo ba kung minsan kung saan pa gusto mo mag-fasting, doon pa nagluto ng masarap? Di ba? Parang temptation no? May mga ganun Minsan, gusto mo mag-fasting pero nagkaroon ng okasyon naman. Di ba? O kaya, magpa-fasting ka, tapos yung paborito mo pa yung niluto. Di ba? Minsan may mga ganun sitwasyon Pero, ang doon is purpose para tayo rin ay turuan sa yung self-control. Paano natin kokontrolin? Kasi nga, mostly kasi yung mga bagay na unhealthy, yun ang masarap kainin Di ba? Tsaka mas mura. Pero yung mga healthy food talaga, minsan mahal Tapos iba yung lasa, ayaw mo, di ba? Katulad niya, siyempre, gulay. Maraming tao, ayaw nila ng gulay kasi hindi na gusto yung lasa. Pero, hindi nila alam yung sustansya naman na maidudulot sa katawan ng tao. Ganon din naman sa mundo. Lahat ng bagay sa mundo, magaganda, lahat ipapakita sa iyo, lahat ng magaganda sa mundong ito, lahat ng gusto mo, lahat ng desire mo, yan, ipapakita sa iyo. Amen. Pero, napakalaga yung self-control, mga kapatid. Kaya nga tingnan nyo, maraming tao every year nagkakaroon ng New Year resolution. Pero hanggang ngayon, wala pa rin solusyon. Di ba? Puro lang Kaya nga resolution, repeated. No, kaya nga resolution, no? Yung solution niya may kasi nga repeated every year. So, puro lang repeated, no? Pero palagi lang walang pagbabago, ang buhay wala pa rin solusyon. Bakit anong problema? Kasi walang self-control. Kaya mas maganda unahan mo sa pagkain kasi mahirap talaga kontrolin. 'Di ba? Lalo pag masarap talaga, mapapa-rice ka, 'di ba? Di ba? Mapapa-extra rice ka talaga.
So, hindi lamang doon mga kapatid, kundi yung solidarity with Christ. Tayo ay nagpapasting kasi gusto nating makipag-isa kay Kristo. Diba? Nakikiisa tayo sa Panginoon nating Jesus. So dito mga kapatid, yung binasa natin, itong taong ito ay na may sakit siya yung himatayin, no? Parang kung sa atin, parang may epilepsy. Ba, yung bigla na lang natutumba, no? Hindi niya alam, mawawalan lang ng malay. So, ang delikadong doon kasi, kapag nasa apoy siya o kaya nasa tubig. So, kapag ang tao ay may epileptic mga kapatid, babantayan mo talaga yan, hindi mo pwedeng pabayaan mag-isa. Di ba? Kasi delikado talaga mga kapatid. So, nag-ask ang tatay na kung pwede, pagalingin ng ating Panginoon. Ang sabi ng taong ito, sabi niya, dinala ko na sa mga alagad mo eh. Pero walang nangyari, hindi nila kaya. Ano sabi ni Jesus? Mga walang ang liliit ng inyong pananampalataya. So sabi doon, yung pananampalataya, hindi lang dahil sa pananampalataya, yung sabi niya doon sa mga alagad, hindi lang, bakit hindi nyo mapalayas ang demonyong ito? Hindi lang kasi yung pananampalataya eh. Sabi doon, napapalayas yan sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Hindi lang puro casting ka ng casting. Kasi yung faith natin, dapat meron din action. Hindi lang puro faith. May pananampalataya tayo sa Panginoon, pero hindi naman tayo marunong manalangin. Yung pananalangin natin, kasama yung pag-aayuno, pagpapakita yun na meron tayong pananampalataya sa Diyos. Ebidensya yun na tayo may pananampalataya sa Panginoon. No? May mga ganun kasi mga nag-serve sa Panginoon. Sasabi sila, meron silang pananampalataya sa Diyos, pero wala namang time sa pananalangin. Wala rin naman time sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi niya, ba't pa ako magbabasa ng salita ng Diyos? Ba't ako magninilay? Every gawain naman, meron namang nangangaral. Mag-attend ako ng sa misa, meron namang, nandyan naman si Father na mag-i-explain sa akin. Bakit pa ako magbabasa? Diba? Bakit pa ako magninilay? Alam niyo, napakalaga na nagbabasa tayo, nagme-meditate ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Tinutulungan natin yung utak natin na gumana. At malayo ka sa Alzheimer. Di totoo yan. Kita nyo, yung dating senador na si Enrile, di ba? Mababuhay nyo kasi palabasa-basa yun eh. Pero wala na siya eh, di ba? Pero isa kasi yung talaga sa sekreto, mga kapatid, kapag tumatanda ka, mas the more ka dapat nagbabasa. No, the more na gumagana yung utak natin. The more ka na nag-iisip ka. Kaya yun doon, minsan, di ba, kahit sa mga nursing home, sa pinagtatrabuhan ko, meron naglalaro na mga puzzle, no? Scramble na naman. Pagkain na naman, no? So dito mga kapatid, talaga para yung utak nila mag-isip na mag-isip. Kasi pag yung isip natin, hindi kunyari, pakinig ka lang ng pakinig, hindi masyado gumagana yung utak natin eh. Kasi bakit? Receive ka lang ng receive. Di ba? Pero pag nag-aaral ka, parang nagluluto ka. Pag nagluluto ka, iniisip mo, ano ba lulutuin ko? Kunyari, adobo o kaya munggo. Siyempre, yung isipin mo, yung putahe, yung mga ingredients. Di ba? So, ibig sabihin na nag-iisip ka. Pero kung kakain ka lang, hindi ka na nag-iisip nyo. Kasi lang eh. Di ba? O, matik na yun eh. Di ba? Pagkakain ka lang, parang ganun yung pakikinig lang eh. Yung kumakain ka lang, hindi ka na nag-iisip yun eh. Kasi kain ka lang ng kain eh. Di ba? Hindi mo naman kailangan gamitan ng utak doon. Kasi mismo yung tiyan mo, magsasabi na sa'yo, kailangan mo kumain. O, pag yung tiyan mo mismo, magsasabi sa'yo, tama na. No? Sobra na, tingilan mo na. Di ba? So, iba kasi yung kapag nagninilay, iba yung nagbabasa tayo. Gumagana yung utak natin. Di ba? At mas lalo nagiging sharp yung memory natin, lalo na sa mga verses sa Bible, sa salita ng Diyos. Diba? Kasi bakit? Kasi ikaw yung kung saan pa, ikaw yung nagluto eh. Diba? Ibig sabihin, alam mo kung anong ingredient ng niluto mo. Diba? Kung meron ka dyan mga, tinatawag yung mga secret ingredient. Diba? Yung iba, walang nakakaalam. Ikaw lang yung nakakaalam yun. Kasi bakit? Ikaw kasi yung nagluto. So, dito mga kapatid, merong tinatawag na normal na fasting. No? Sabi doon, yung normal na fasting, ito yung
nag-abstain ka dun sa isang pagkain in a set period of time. Diba? Yung hindi ka kumakain, pero umiinom ka lang ng tubig. No? Tubig lang. Diba? Kasi maganda rin yung mga kapatid na walang laman yung tiyan mo, tapos tubig ka lang ng tubig, kasi nga yung lahat ng mga toxic sa katawan mo, na ipa-flush mo. Diba? Na ipa-flush natin. Kasi mga kapatid, ang toxic kasi, yung acidity natin, pag masyadong mataas, doon din tayo nagkakaroon ng mga karamdaman sa katawan. No? Kasi nandun kami sa Iloilo, parte kami na kasi ng lahat ng mga preacher, meron kaming yung sa green farm. So about yung sa organic farming. No? Sabi doon, ang sakit ng lupa at ang sakit ng tao, isa lang ang pinanggalingan. No? Kasi bakit? Doon lang pinapakita ng tao ay galing sa lupa. Kaya yung mga minerals na makikita mo sa lupa, makikita mo rin sa katawan ng tao. Diba? Kaya nga yung iba ngayon na ginagawa, plano pag mga virgin forest, yung forest talaga, diba? Iba nga yung lupang yun, inaano nila ng tubig. Tapos yung iba, yun na yung iniinom. No? Pero pinifilter lang. Kasi kung ano yung mineral na nasa lupa, nandun din sa katawan ng tao. So isa lang naman yung sakit ng ng lupa. Diba? Ano sakit ng lupa? Acidity. No? Alam na mga magsasakayan. Diba? Acidity. Kasi yung lupa, hindi nakakapagpahinga. Puro chemical. Hindi pa rin kasi dati, nakakapagpahinga yung lupa. No? Kapag ang lupa hindi nakakapagpahinga, mahina yung pag-produce. Kasi nga, sobra na sa acid. No, na overwork. Ganun din sa katawan. So, dahil sa acidity, humihina yun ang sakit ng lupa kasi. Diba? Yun ang sakit ng lupa. So, ang nangyayari niyan, mahina yung production. Ganun din ang katawan ng tao. Di ba? Pag ang tao, mataas yung acidity, mga kapatid, ng katawan ng tao, doon na, isa sa mga reason na ang tao ay nagkakasakit. So dito mga kapatid, yung may normal na fasting, tapos may absolute naman na fasting, yung total na fasting. No? Wala nang tayong kain, wala rin tubig. Katulad ng time ni Esther. No? Sa time ni Esther, mga kapatid, yung si Haman, gusto niya na lahat ng Hudyo patayin. Dahil malapit sa hari, binigyan siya ng authority na papatayin lahat ng mga Hudyo. Pero ginawa ni Esther, mga kapatid, na nalaman ni Mardoqueo, sinabihan niya sa Esther, at ang ginawa rin nila Mardoqueo, mga kapatid, ay nag-fasting sila. They pray and fast. At dahil doon, naligtas sila. So hindi lamang yung mga kapatid, yung total na fasting, talagang wala. Walang tubig, walang kain. Diba? So, mahirap din yun. No? Pag mo kasi, ang pagpapasting, nakadepende yan kapag pag meron ka ng sakit, diba? Diabetic ka. So, hindi advisable. Hindi advisable. Diba? Ang tawag doon yung payong kapatid. Kaya nga sabi doon sa gospel, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Totoo, sabi ni Satanas, tumalon ka, magpatihulog ka. Hindi ka maano, kasi sabi ng salita ng Diyos, sasaluhin ka eh. Pero sabi ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So, ibig sabihin, kasi alam mo na sa katawan mo na hindi ka pwede, tapos pipilitin mo at may nangyari sa'yo, sisisihin mo ang Diyos? Sabihin sa'yo ng Diyos eh. Kaya nga palagi ko sinasabi, meron tayong gift of faith and meron din tayong gift of wisdom. Yung pananampalataya, hindi lang dapat gagamitin yung pananampalataya, kundi may wisdom din. May karunungang ibinigay ang Diyos. Yung pananampalataya, pag wala ka na talagang magawa, sabi ko nga doon sa may Toronto, kasi ako nag-talk ng linggo about temptation of Christ, unari nasaksak. May clinic naman, may hospital. So automatic, ang iano sa'yo ng wisdom sa'yo, punta ka ng clinic, punta ka ng hospital, patahin mo. Hindi yung sasabihin mo, Lord, I have faith on you. Lord, naniniwala ako, Panginoon, itong saksak na ito, gagaling. Hindi pwede mo doon i-apply doon. Unless nandun ka sa wilderness, nandun, no means talaga. Example, walang clinic, walang hospital, talagang wala. Doon ka talaga sabihin mo, Lord, kung anong bahala po sa akin. Diba? Doon talaga gagana yung pananampalataya mo kasi walang means eh.
Kahit anong gawin mo, wala talaga. Anong gagawin mo? Ano yung pangtatahi mo? Pero nakita mo, nandun ka lang naman nasa harap ka ng clinic, nasa harap ka lang naman ng hospital, sasabihin sa'yo ng Diyos, kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? So, sa Christian mga kapatid, kasi, kunwari, yung pamilya mo wala sa Panginoon, mapupulaan pa ngayon yung pananampalataya mo. Di ba? Sasabihin nila, ayun kasi, ganito. Okay lang kung yung pamilya mo, lahat kayo na kay Lord. Paano kung hindi? At may nangyari sa iyo, sisisihin pa yung gawain. Di totoo po yan. Sisisihin pa yung gawain, ano ba naman, ganito. Siyempre, dahil wala kay Lord yun eh. Pero kung lahat tayo nasa Panginoon, hindi natin sisisihin ang Diyos kasi alam natin yung pananampalataya natin eh. Pero siyempre, kung sa pamilya mo, meron dyan na wala pa, magiging kakatisuran tayo, magiging stumbling block tayo. Diba? Kaya nga sabi ni San Pablo, kahit nga sa pagkain eh, kung alam mo na yung mga taong yan, hindi kumakain ng karne o kaya ng baboy. Sabi niya, mag-control ka, mag-dis ka, kaysa naman yung mahulog sila sa pananampalataya nila, tayo ang maging sanhi ng pagkakasala nila, alam naman natin, pag tayo ang naging sanhi ng pagkakasala ng kapwa natin, sabi doon, mas maganda pang lagyan tayo ng gilingang bato at itapon sa dagat. Diba? Kaya nandun yung wisdom din mga kapatid. So meron din partial na fasting. Yung partial naman mga kapatid, siyempre, ano lang, kung kumakain ka ng 3 times a day, ngayon, ano na lang, kaya 1.5 na lang. Kasi ang problema, yung kain mo nga ng 3 times a day, isang platito lang, no? Sabi ni brother, dahil partial, kalahati na lang. So, kakain na lang ako umaga, tapos kalahati sa tanghalian. Yung yung 3 meal, naging isa na lang at saka kalahati. Kaya silagay natin, 2 meal na lang. Kaso naman, yung kinain mo ng 1 meal naman, parang parang ganun din, di ba? Ang dami rin naman ang kinain. Di ba? Sabi niya, kasi dati, 3 times a day, 3 meals sa isang araw. Gusto ko mag-partial, kaya ginawa ko na 2 meals na lang. Pero yung ano mo naman, taga-bundok naman. So, wala rin mga kapatid. Tapos meron ding fasting na corporate fasting. Katulad yan, mga anniversaries. May mga anniversaries. Kasi ginagawa rin namin yan sa Iloilo. Meron kaming chain fasting, ang tawag namin yon. 24 hours na fasting yon, walang putol. Kasi sa Iloilo naman, maraming mga cell group, maraming mga gawain. So may mga nakatoka. Kunyari, kami yung mga preacher. Marami na maming preacher. Kunyari ako, sabihin ko, ako magpapasting ng 6 to 7. Tapos yung isa naman, 7 to 8. Yung isa naman, 9 to 10. Yung isa naman, 11 to 12. Kaya 12 to 1. So 24 hours yun, walang putol. Kasi alam mo na yung schedule mo Schedule ko, 6 to 7 ako. So madali lang sa amin dati yun kasi nga, kung full-time ka naman, wala ka naman trabaho Diba? O kaya, yan, 6 to 6. 6 to 6 na mula 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Walang kain. May ganun kami. After naman ng 6 p.m., may sasalunan naman hanggang 6 ng umaga. So, walang kain yun. Diba? Kaya yung mostly, yung mga iba, mas pinipili na yung gabi. Kasi siyempre matutulog na lang So, 6 to 6, walang putol yun. So, yun ang tinatawag corporate. So, ibig sabihin, may purpose. Bakit nyo ginagawa yun? Yun ay pang-grupo. Lalo, may mga anniversary, meron kayong ini-aim, kunyari, mga aktibidades, o blah, 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 o something, pinagkaisahan ng grupo. Amen? So, dati nga doon sa Iloilo, doon sa may center, meron kami doon parang ginawang prayer room. Yung mga cell group pupunta doon. Kung ano nakatoka sa kanila, kung anong oras. So, 24 hours yun. Kasi para sa anniversary. So, may kita mo, gabi yung paggalaw, yung kilos ng Diyos. Kasi bakit? Kasi lahat nagsakripisyo. Lahat nagsacrifice, nagbigay ng oras, ng kanilang panahon. So, ang ganda ng flow ng gawain. Ang ganda. Diba? Yung mga pinansyal na pangangailangan, dumarating Diba? Dumarating, magugulat ka, ang laki ng laki ng gagastusan. Pero pagdating ng araw, before pa ng
araw ng anibersaryo, dumarating yung mga biyaya. Di ba? Hindi lang kasi sa plano niya, kailangan din, hindi lang puro sa prayer. Ano yan, mahalaga yung corporate. Sabi nga, 2 o 3, nagkatipon, nagkaisa. Ano man ang hingin, sa pangalan ni Jesus, mangyayari. Kung ikaw nga lang isa nagnanalangin sa Diyos, sinasagot ka, how much more? 2, 3 kayo, sobra kayo. Yeah? So, yun ang corporate na fasting. Meron naman tinatawag na supernatural. Ayun yung nangyayari kay Moises, kay Elijah, tsaka sa ating Panginoong Yesus. Supernatural. Bakit? Kasi nga, hindi normal sa isang tao magpasting ng 40 days, 40 nights. Kung sino sa inyo dito gustong sumubok. Diba? Mahirap yun, mga kapatid, yung magpasting ka ng ganon. Kasi ito kasi may purpose talaga, katulad kay Moises, di ba? Sa Mount Sinai, mga kapatid, doon ibinigay yung law ng Panginoon kay Moises, yung 10 Commandments. Kay Elijah, ganun din. Sa ating Panginoong Hesus, bago niya in-start yung kanyang ministry, bago sinimulan ng ating Panginoong Hesus yung kanyang ministry sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang sabi doon, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. So, yun mga kapatid, kasi meron silang mission na ibinigay ang Diyos sa kanila. 'Di ba? At doon, siyempre, guided sila no, ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu, katulad ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung wala yung guidance ng Banal na Espiritu Santo, mahirapan tayo. 'Di ba? So, kaya nga, hindi lang siya yung prayer and fasting, kundi nandun din yung meditation. Hindi pwede kasi mawala yun. Kasi kung kunyari, 40 days, 40 nights, magpipray ka lang, tapos walang kain-kain, maubusan ka lang ipapanalangin mo di ba? Kaya nandun din yung meditation. Kaya ginawa ng ating Panginoon, hindi lang naman yung prayer yun kundi nandun din yung meditation. Kasi mula pa ng pagkabata siya, nandun na palagi siya sa templo na nakikinig ng salita ng Diyos. So lahat ng na-store na knowledge sa kanya, yun ang pinimeditate niya. Amen po. So, dito mga kapatid, yung purpose, napakahalaga. At yung, ano ba yung purpose na yon? Nandun yung preparation, mga kapatid. Yun yung una. Yung preparation ni Jesus sa kanyang mission. Napakahalaga yun, mga kapatid. No? Lalo dati sa Iloilo, mga 90s, may overnight kami na, na intercession, 6 to 6, doon kami sa dam ng San Miguel, no? Napakatahimik doon kasi bakit? Katapat niya, cemetery. Amen? Nakilala ko sa mga 1996. So lahat yun, lahat ng mga chapter, lahat ng mga cell group doon sa pati taga Jordan, Guimaras, yung mga taga Carles, yung mga malalayo, pupunta talaga doon. Once a month yun. Talagang overnight yun, 6 to 6. Diba? Pero siyempre, hindi lang puro prayer yun. Meron din mga konting aktibidades. So, kasi, mahirapan kanyo na 12 hours, di ba? Na puro prayer. Kasi mangyayari niyan, baka maulit-ulit lang. No? Yun minsan kasi nagiging problema rin kapag nagkakaroon ng prayer, no? Na ipanalangin ng isa, uulitin pa ng isa. No? Kaya medyo doon talaga humahaba minsan. Di ba? So, dito mga kapatid, yung preparation. At yung fasting mga kapatid, yung prayer and fasting, hindi lamang yun mga kapatid sa preparation, kundi doon napakalagay yung repentance. Sa time ni Jonas, no, alam naman natin kay Jonas, kung babasahin nyo yung chapter 3, verse 1 to 10, sinabihan si Jonas na pumunta sa Nineveh na sabihan ng mga tao doon na gugunawin na yung Nineveh. Diba? Gugunawin na yung, wawasakin na ng Diyos yung Nineveh. Kaso, ang problema kay Jonas, kalaban ng Israel, ang lugar ng Nineveh. Kaya imbes sundin niya, yung utos ng Diyos, pumunta siya ngayon sa Tarsis. Pumunta siya doon sumakay ng barko. At ang nangyari doon, yung mga tripulante, yung mga tao sa barko na wala namang kinalaman sa kasalanan ni Jonas, anong nangyari? Naapektuhan. Nadamay. Kaya minsan kapag tayo ay tumatakbo sa panawagan ng Panginoon, hindi lang yung sarili natin ang napapahamak, kundi pati yung mga tao sa paligid natin, napeperwisyo, napapahamak din.
Makin mo, may mission si Jonas na pumunta ng Nineveh, pumunta naman siya sa Tarsis. Yung mga tripulante, yung mga tao nasa barko na wala namang kinalaman sa kasalanan ni Jonas, mga kapatid, naapektuhan. Diba? Pati sila, nakaranas ng bagyo sa dagat. Diba? So, nangyari doon, mga kapatid, nang nalaman ng mga taga-Nineveh, nagugunawin yung bayan ng Nineveh, mga kapatid, nang nalaman ito ng hari, mismo yung hari, anong nalaman? Naniwala sa sinabi ni Jonas. Kaya ginawa ng hari, bumaba sa trono. Bumaba sa trono. Kinalimutan niya ang posisyon niya, yung kapangyarihan niya. Kasi bakit? Ano mo yung kapangyarihan, posisyon mo, gugunawin na ang lugar niyo. Di ba? What is the use ng power mo? Anong use ng posisyon mo? Kung mawawala na rin tayo sa mapa. Di ba? Mawawala ka na sa mundo. Anong kapangyarihan yun? Di ba? O kahit anong yaman mo, kahit ang laki ng posisyon mo, pag sinabihan ka ng doktor, hindi na magtatagal buhay mo. Ako naniniwala, kahit anong yaman mo, pwede mo ipagpalit. Basta mabuhay ka lang. Amen po ba? Lahat ng bagay sa mundo, bibitawan mo basta mabuhay ka lang Diba? Kasi yun ang mahalaga sa atin, buhay natin Yun talaga naman ang mas maganda yung buhay. Ano ba sabi niya? Ano mas mahalaga? Pagkain o ang buhay? Ano yung masasarap na pagkain? Wala ka ng buhay. Ano bang mas mahalaga? Ang damit mo o ang katawan mo? Ano mo ang damit? Wala ka namang katawan. Kaya may kita natin doon, mga kapatid. Bibitawan mo Kahit yung pinakamahalaga sa iyo, bibitawan mo pag ang pinag-usapan na buhay. Kaya yung hari, nang nalaman niyang gugunawin yung bayan ng Nineveh, iniwan niya yung kanyang trono, bumaba siya sa trono niya, nagdamit ng sako, naglagay ng abo sa ulo, 40 days. Kasi sabi ni Jonas, kung babasahin niyo yung Jonas chapter 3, sabi kasi doon, after 40 days, gugunawin ng Diyos. So, binigyan pa sila ng pagkakataon. So, ginawa nila 40 days, 40 nights silang nanalangin, humingi ng tawad sa Diyos. Alam niyo yung mga nagpasting, hindi lang tao, pati hayop, pasting din. Makin mo, no? Hindi lang ang tao nagpasting, pati yung mga hayop nagpasting din. Pinasutan din ng sako. Yung mga hayop doon. Tapos, nilagyan din ng abo. No? Ibig sabihin nyo kasi, pag sabi nating abo, kasi yung lupa kasi, napakapakan yan Ibig sabihin yan, yung pinakamababa na. Diba? Pag yung inaapakan mo, yan yung pinakamababa. Ibig sabihin, pag ano mo ng abo, pinapakita mo, nagpapakababa talaga. So, yung fasting, yung fasting, mga kapatid, ano rin yun connected din yun sa repentance. Yung paghihingi natin ng tawad sa Diyos. Diba, may mga ganung mga tao, di ba? Pag nagkasala, kunyari, sa asawa niya, o kaya doon sa best friend niya, o kaya sa mahal niya, hindi kumakain. Pag mo ko pinatawad, hindi ako kakain. Hindi ako kakain hanggat hindi ka umuwi. Naks naman, ang sweet naman, no? Hindi ako kakain hanggat hindi ka umuwi. Pero ang katotohanan dyan, tumitira na, no? Kaya, mapakunti-kunti na, So, repentance yun Nagpapas yung purpose mo doon, mga kapatid, ay hindi lang sa preparation, kundi yung repentance, napakalaga rin yun, mga kapatid. Pag mayroon tayong guidance, humingi tayo ng guidance sa Diyos. Kaya napakalaga yung prayer and fasting. Sa guidance din yan. Kunyari, meron kang plano, meron kang gagawin, hindi mo alam, Lord, ano bang desisyon na dapat ko gawin, Panginoon? Kaya nga kahit sa time ni Paul, sa Acts chapter 14, verse 23, nang mag-a-appoint sila ng leader, mga kapatid, 3 days na nag-fasting. Nag-pray and fasting. Sila Pablo, para sa pag-appoint ng leader. Kasi humingi sila ng guidance ng Diyos. Ba? Napakalaga yun, mga kapatid. Kapag nagdi-decision tayo, malaki yung decision na gagampanan natin. Napakalaga yung nagpa-fasting tayo. Yung inilalaan natin itong pag-pray, pagpa-fasting, pag-meditate ng salita ng Diyos, kasi hiningi natin yung guidance ng Diyos. Kasi minsan, pag nag-pray ka, hindi naman automatic, answer prayer ka na, ito gawin mo. Baka mamaya, mali pa yung mo.
yung interpretasyon mo sa sinabi, no? Kaya katulad yung sa amin, sa mga preacher, di ba? Palagi yan na ginagawang example. Sabi niya, bakit ka nag-preacher? Kasi nakita ko, nangabang ako yung nagninila, nakita ko yung letter P tsaka C. O sabi niya, ano ibig sabihin niyan? Kasi para sa akin, ang mensahe ng Diyos, preach Christ. Preach Christ. Kaya tinatawag ako ng Panginoon para mag-preach. Yun po, bakit ako nag-disciple? Oh. Pero ilang years na nag-training, hindi pa rin nagiging preacher. No. Yung PC pala yun, hindi para to preach Christ. Yung pala ibig sabihin ng PC, mga kapatid, plant kamote. Amen? Ibig sabihin pala doon, magtanim ka ng kamote. No? Para pag dumating yung preacher, may papakain na kamote. So, napakalaga yung guidance. Kaya nga pag pumipili sila ng mga leader dati, o kaya hihingi sila ng guide ng Panginoon, nandun yung prayer and fasting. Yung guidance. Hinihingi natin yung guidance ng Diyos. Lalo na sa mga major decision natin. Lord, guide mo ko, Lord. Nahirapan ako. Ano ba talagang gagawin ko to sa problema ko itong Panginoon? Lord, ito sa karamdaman ko to. O Lord, ano ba maganda sa ganito? So, pinaglalaanan mo talaga ng oras yan. Kasi sinisik natin yung guidance, yung kalooban ng Diyos. Yun isa sa mga purpose, bakit tayo nagpa-fasting. Bakit tayo nagpipray, nagpa-fasting. Hindi lamang yon, nandun yung protection din and deliverance. Diba? Lalo na pag yung nandun ka sa isang sitwasyon na delikado. Amen? Yung buhay mo nasa alanganin. Diba? Eh, siyempre, pag ang buhay mo na yung nakataya, eh, makakakain ka pa ba? Diba? Kahit anong sarap ng pagkain, eh, mawawala gana mo, eh. Diba? Lalo na kung yan na yung last na kakainin mo. Diba? Last na ng buhay mo. Kasi nakataya na buhay mo, eh. Katulad nga dun sa sinabi ko kanina kay Esther. Diba? Nasa time ni Haman, gusto niya lahat ng Hudyo patayin. So, ang nangyari, binigyan siya ng approval ng hari. Kaya ginawa nila Mardoqueo at na sinabi ni Mardoqueo kay Esther at yun nga, humingi siya ng guidance sa Panginoon ano ba dapat gawin. So, binigyan ng karunungan ng Diyos si Esther kung anong gagawin no, sa pamamagitan ni Mardoqueo. Si Mardoqueo naman, yun, umikot sa lungsod na nagpipray, nag-aayuno. At hindi lamang, lahat ng Hudyo nag-ayuno, nag-pray. Kasi bakit? Kailangan nila ng proteksyon. Kasi kapag hindi nila ginawa yun, mamamatay sila. Diba? Kunyari, sa mga karamdaman, sa buhay natin, sa pamilya natin, kailangan natin yung deliverance. Kailangan natin yung proteksyon ng Diyos. May isa tayong pamilya na delikado yung buhay niya. Ano ba naman yung maglaan ka ng oras, ng panahon? No? Magkaisa kayo ng buong yung pamilya, mag-pray and fasting tayo. Oh, kasi itong sakit ng tatay natin, sakit ng anak namin to, yung sakit ng pinsan mo, ganito, wala nang magagawa talaga, doktor. Di ba? Anong gagawin natin? Oh, sige na natin manalangin. Prayer and yung fasting kasi, sakripisyo mo yun eh. Madali lang kasi manalangin eh. Di ba? Pero yung mananalangin ka na walang laman yung tiyan mo, parang yun na yung Lord, ito na yung ano ko, yung sakripisyo ko. Ha? Kaya maganda rin yung prayer na with sacrifice. Kasi mas maano mo eh, mas mararamdam, mas alam mo yung, alam mo na pinaghirapan mo, na kahit naman hindi natin naman gawin, siyempre, lahat naman nasa biyaya ng Diyos yan eh. Di ba? Pero yun ay pagpapakita natin eh, na sincere tayo sa prayer natin. Na sincere tayo sa paglapit natin sa Panginoon. Di ba? So, dito mga kapatid, no, yung hiningi natin yung protection ng Diyos eh. Tsaka yung sinatawag na grabe yung mourning natin, no, yung talagang yung pag-iyak natin. No? Sa intercession ang tinatawag niya yung ano eh, yung burden ng Diyos, nararamdaman mo. No, yung minsan umiiyak ka na lang, hindi mo alam kung ano yung pinag-pray mo, basta umiiyak ka na lang. No, sa mararamdaman mo yan sa intercession eh.
Kaya nga napakalaga sa intercession, lalo na pag ano, yung physical na intercession. No, kasi mostly kasi pag nasa ano talaga, nasa ano nga to, via Zoom, maraming distraction eh. 'Di ba? Maraming distraction, minsan hindi ka makapokus, minsan hinihintay mo na lang yung oras mo. Ayan, tapos pag natapos mo yung oras mo, papatayin mo na yung ano mo, yung video mo. No, hindi nila alam, kumakain ka na ng cornic, o kaya, ano, kumakain ka na ng mais, o wala na, yung intercession, wala na, di ba? Naghihintayan na lang kung ano yung oras mo, yung toka mo, di ba? Magbubukas ka na ng camera mo, pag oras mo na, pag hindi mo na oras, papatayin mo na, di ba? Amen. Oh. Kaya pag tinawag mo na, Brother Ronald, yung pala wala na, no? Naka-off na yung camera, nandun na pala, naliligo na, o kaya, kumakain na, naghahapunan na. Di ba? Oh. Amen. No? Tapos, nang binuksan niyo yung video niya, kalimutan niya, mayroon pa siyang ketchup. Amen? So, iba rin kasi, no? Iba rin kasi pag physical, alam mo kasi na ito yung gagawin mo eh, di ba? Kahit naman kaya may kita mo may advantage saka disadvantage, di ba? Siyempre, pag bias mo something, yung komportable ka eh, di ba? Kasi wala eh, kahit nasa bahay ka, di ba? Pero iba pa rin kasi talaga yung mararanasan mo pag physical, di ba? So dito mga kapatid, morning, talagang yung grabe yung iyak mo eh. Di ba? Mararanasan mo yan sa intercession, talagang umiiyak ka, hindi mo alam, basta lang, yung para ang bigat ng puso mo na ipinagpipray yung mga tao. Kaya minsan, iiyak ka lang, hahagulgol ka lang. Diba? Mararamdaman mo yun, talagang ano, at pag after ng intercession na yun, mararamdaman mo answer prayer ka eh. Oh. Mararamdaman mo, after ng intercession, alam mo, answer prayer ka eh. Hindi parang, minsan kasi, ano eh, yung iba, yung sama ng loob niya, doon niya dinadala, di ba? Kaya minsan kasi nawawala yung ano, yung sense ba, ano ba yung purpose? No? Kasi kaya nga may prayer and fasting, alamin ba ano ba yung purpose natin, baka tayo lumalapit sa Panginoon. Minsan nawawala doon. Pag nawala na yung purpose ng prayer na yon, eh di wala na, labo-labo na. Di ba? No, ang nangyayari, yung sama ng loob, yung nilalabas, o kaya iba nagpaparinig na, no? Tapos yung isa naman nakarig, sabi niya, parang ako yata yung ano, ako yata yun, ako mamaya, sana may mananalangin, titirahin naman. O kaya naman nangyayari, imbis na spiritual battle sa demonyo, ang nangyayari, spiritual battle na parang ano na, naging personalan na. Imbis na spiritual battle, naging personal battle. Amen? So, yung morning mga kapatid. So dito, ito yung mga kahalagahan ng prayer and fasting and the same time ng meditation. So marami pa yan mga kapatid eh. So siyempre yung akin na sinishare sa inyo mga kapatid, based din doon sa experience ko. Diba? Kasi sabi nga ng ating Santo Papa, na si Santo Papa Leo, sabi nga doon sa lalo na sa mga nagpapayag ng salita ng Diyos. Sabi niya ngayon kasi, yung social media, yung AI, yung Google, madali na maghanap ng topic eh, di ba? Bisa kahit di ka na mag-aral eh, AI mo na lang, i-GPT mo na lang, i-Google mo na lang, mayroon ka na may topic ka na, ang ganda ng pagkakabalangkas ng structure niya. Pero sabi kasi ng ating Santo Papa, huwag tayong masyadong mag-rely dyan. Kasi ang ibinabahagi natin sa tao, pananampalataya. At yung mga reference mo, yung mga kinuha mo sa social media, sa mga AI o kaya sa mga Google mga kapatid, hindi yan nagsishare ng pananampalataya. Ang isinishare niya yung kalaman mo lang. Iba kasi yung ipinangangaral mo based sa experience mo, based sa pagninilay mo, based sa pag-aaral mo. Kasi ikaw mismo na nag-aaral ng salita ng Diyos, tumatatag yung pananampalataya mo. At yung pananampalatayang naramdaman mo sa iyong pagbabasa, pagninilay ng salita ng Diyos, yun ang naibabahagi natin, yun ang naitransfer natin sa tao. Kasi yung purpose talaga ng pangangaral, tumatag yung pananampalataya ng tao. Hindi lang
yung dumami, yung alam natin. Maraming tao alam yung mga verses sa Bible, ang daming alam sa salita ng Diyos. Pero when it comes sa faith, wala. Puro head knowledge. Kaya yun ang yun ang challenge ng ating Santo Papa, no? Ni Pope Leo. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko talagang no? Marami kasi talaga minsan na nangangaral na na lang, naka-base na lang dun sa kung sa tawag kasi namin dati diyan, ready to cook. Alam na natin pag sinabing ready to cook, walang sustansya. Ano yung mga ready to cook? Mga noodles, diba? Mga canned goods. So mga canned goods na yan, mabubusog ka pero walang nutrients. 'Di ba? More and more sakit ang dulot sa iyo. 'Di ba? Puro sakit kasi nga bakit? Puro yan preservative. Buhay ka pa, binabalsama ka na. 'Di ba? So, yun lang mga kapatid, no? Yun naman yung pinaka-purpose diyan Kapag ang tao nananalangin, nandun yung fasting, nandun yung meditation, pupunuin tayo ng Diyos ng karunungan Igagay tayo ng Diyos. 'Di ba? Igagay tayo ng Diyos at yung mga kapatid, no, mararanasan natin yung biyaya ng Panginoon. So gagawin natin ito dahil meron tayong purpose. Hindi natin 'to ginagawa na parang wala lang. So sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay tumayo.